out, syempre naiiyak ka kasi alam mong nasasaktan yung anak mo. Yun. Kasi totoo. Okay. Sorry. Ikaw, sir, paano mo na Pinaliliwanag ko na lang sa kanila na anak, talagang nandito tayo sa level na ganyan, talagang hindi may iwasan na may darating at darating na ganyang klase ng bagay. So naiintindihan naman nila yun. So pinapaliwanag na namin. Isa nga nagtanong yung anak naming babae, Papa, do you have, ano, Did Mama, you do something? did you do something bad? Ba't kayo ginaganyan? Sabi ko, anak, hindi. Ano lang, masaya lang sila. So, yun yung medyo mahirap to overcome when yun nga sinasabi ko, kami mag-asawa kaya namin. Pero yung mga anak namin, although yung dalawa, hindi na minors, yung dalawa minors pa, parang ang hirap i-explain sa kanila na, I don't know what the reason is. Hindi naman kami nakapatay ng tao. Actually, sila din sinasama namin sa mga corporate responsibilities para nakikita nila, or bata pa sila, na mumulat sila na you have to give to others that are less fortunate. Yun. Ginagawa na lang namin joke. Ginagawa namin joke. Kaya sa tulad nun, yung tinawag kaming Carlita Bukbok. Tatawanan na lang namin. Katulad nung lumabas yung issue na gano'n. Actually, labas na sa issue. Pag gising nito nung kinabukasan, ang unang, hoy, bading, kamusta na? Mas tinatawag naman siyang tabachoy. Oo, hindi ko naman dininay na sexy ako. Ginawa namin biruan sa bahay tuloy. Kaya pati yung mga bata, dinalang namin na ginagawa na lang namin joke. Kaya minsan yung si Timothy ang tawag sa akin, Papa Bukbok. Hindi lang nila matawag yung mama nila na Mama Tabachoy. Bakit masensitive? Hindi naman. Ako lang talagang pinaglalaroan ng mga anak ko. Kaya ang tawag nila, Papa Bukbok. Ayun. Kaya may bagong palayaw na ako dito sa office. Ang tawag sa akin, si Boss Bukbok. Hindi lang akong mas may malalang bukbok sa mukha, baka mayroong mas higit pa sa akin. Kawawa naman sila. Or kaya yung, like, sa akin, hindi ba ma-offend yung isa na kahit dinirect mo dun sa isang tao? Ganun din ako Hindi rin naman ako makinis Actually, there's no perfect person naman. No? Pag perfect masyado, actually, kaya naging, okay lang ba ipaliwanag ko kung bakit naging bukbok ang mukha ko? Kasi nung mga time kasi na yun, nung mula high school ako, talagang hindi namin kayang bumili halos ng sabon. Pati yung ice ko lang hindi ko kaya nga minsan yung panggamot ko lang sa bukbok ng mukha ko, itagyawat ko, yung ice lang talaga, walang gamot. Kasi ayun nga, like that, no? Kasi bawat napapansin natin sa isang tao, ay, ba't ganito yung physical niya? Ba't ganito ugali niya? Kasi pwedeng may story behind it. Yes. Now we cannot judge. That we have to be sensitive din dun sa mga ganyan. Kasi ako, for the longest time, no, I have been battling with my weight. Lalo nagkaroon ako ng 4 na anak, edi lalo akong lumobo. Pero doesn't mean to say na yung personality ko or yung pagkatao ko nag-change. I'm still the same Sarah. Oo. Saka siguro kaya ginawa ni Lord na maging tabachoy siya at maging bukbok naman ako para maging perfect family kami. Kasi siguro kung naging sexy siya at ganda-ganda pa niya at gwapo naman ako at sobrang macho, baka maraming umagaw sa'yo. At wag ka kahit ganyan ang mukha niyan. Ako, selosa ako. Baka hindi na kami nagkatuluyan pa at baka yun pa ang naging dahilan para kami ay hindi maging successful family o magkahiwalay o maging broken family. Kasi sobrang gwapo mo, sobrang ganda niya. So, minsan hindi match yun. Yan tayo diba? Yung mga kanya-kanyang storya at syempre, yung mga nakukuha natin, pinagdadaanan natin, na pagtatagpo natin ay of course may purpose ang Lord, yes. Tingin ko sinadya ni Lord na hindi niya ako pagwapuhin at gantuhin ang mukha ko para hindi na ako, walang magkagusto sa akin. Actually, kahit ganyan mukha niyan, selosa ako. Hindi ako magselos dahil tabachoy siya. Ang sweet nyo. Alright. So, kung kayo, no, ano ang wish ng mga puso? Sino parang hirap sagutin, no? Maaaring personal o career? Hindi, ako magmula noon pa man. Nagdasal ka, sir? Ako, ang pinagdarasal ko lang na sana lalo pa kaming lumaki at maging successful upang sa ganun, sa paglaki namin, mas marami pa at malaki pang populasyon ng mga matulungan. Taga-Pasig at taga-ibang lugar ang aming matulungan. Kasi naniniwala ako na ginawa ni Lord na maging isa ka sa matataas upang tulungan ang nasa mabababa. Depende sa paggamit yun. Parang kutsilyo lang din naman yan. Na ang kutsilyo, nagagamit sa dalawang bagay. Pwede mong gamitin sa mabuti, panghiwa ng karne. Pwede mo rin pang saksak sa tao. So, ibig sabihin, nasa paggamit kung paano mo gagawin mabuti ang pera sa masama o sa mabuti. So, ibig sabihin, ang dasal ko na sana lalo kaming maging successful upang mas marami pa kaming matulungan na iba pa. Mabigyan ng hanap buhay, trabaho, mas maparami pa namin yung empleyado namin na natutulungan. Ikaw, ma'am? Ako, siguro, ang wish ko lang is syempre, good health para sa amin, para matuloy pa rin namin yung services namin.
wala na akong mai-wish kasi actually, the Lord has given us everything that we need. Yun nga ang sinasabi ko, this is all borrowed. So, anytime, pwedeng kunin ni Lord sa amin to. Pero, ang katwiran namin mag-asawa is what we did with what He gave to us na kung sa mabuti ba or naging madamot ba kami. Wala akong ibang wish na maging happy lang kaming dalawa. Tsaka yung mga anak ko maging happy din. It's not more of for us, no? Parang gusto namin kung ano man meron kami, ma-share din namin sa iba. Yun lang. Actually, pag nandito sa level na at maganda naman ang laman ng puso mo, parang minsan di mo na iniisip na para sa'yo, kasi parang Meron na eh. meron ka na eh. Minsan iniisip mo na kung paano ka mapagbigay naman sa iba. Yun ang iniisip mo kung bakit gusto mo pang magkaroon. Para sa ganun, magkaroon ka pa ng maibibigay.